Eksakto, en punto. 6:04. Humahataw sa komentaryo 2x2. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, October 16, 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita, gas remittances ng mga OFW tumaas ng 3.2% noong Agosto. 24 na estudyanteng Pinoy wagi sa 11th Iranian Geometry Olympiad. Pangulong Marcos, VP Sara, kapwa bagsak ang trust rating sa SWS survey. Pasaporte ni na Garma Leonardo pinakakansela na ng korte sa Department of Foreign Affairs. MRT may libreng sakay sa October 26. At Gasoline Boy natanggal sa trabaho, dating pinapasukang gas station sa Jensan, hinold up. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Umalo sa halos 3 bilyon dolyar ang perang ipinadala sa bansa ng mga Pilipinong nasa abroad nitong buwan ng Agosto. Sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, nasa $2.98 billion ang cash remittance, mas mataas ng 3.2% kumpara sa $2.89 billion noong Agosto 2024. Sa bilang, $2.35 billion ay mula sa mga land-based OFWs, habang $626 million naman ang mula sa mga seamen. Mula Enero hanggang Agosto 2025, umakyat na sa almost $23 billion ang remittance ng mga Pinoy mula sa $22.22 billion noong nakaraang taon. Basta tandaan niyo itong mga dollars. May exam tayo mamaya. Mga number na yan. Mga number na to. Mananatiling pangunahing pinagmumula ng remittance ang Amerika. Nasilda ng Singapore at Saudi Arabia. Tignan mo yung Singapore kumbachero, no? Kakapirasong bansa, pero sa dami din ng mga Pilipinong nagtatrabaho dyan. Hindi ako nagkakamali ay nasa 200,000 ang Pilipino na nandito dyan. Kalapit-lapit lang. At ang kagandahan po dyan, ang pera kasi ng Singapore, malaki na rin ang halaga. Malaki, magkano ba ngayon sa peso? Kung di ako nagkakamali, time is 43 na eh. Naku, laki nga pala, ano? Siguro mga 5 years ago, kumbachero, mga kwan lang yan. Mga 37, 35. Ngayon 43 na. Ang laki na lang. Lumalakas po ang pera ng Singapore. Ang mga Pilipino naman dyan, kahit papano, ay mga professionals, mga nasa tourism industry, malalaki din ang sweldo. Kaya mga taga Singapore na Pilipino, wala ba tayo dyan? So ang nangunguna sa remittances ay Amerika pa rin. Amerika pa din. Mga Pilipinong nasa Amerika. Sumusunod. Ang totoo ng kumbachero, ang Amerika naman, hindi na OFW yung karamihan doon. Mga tagdo na nakatira. Nagpapadala sa mga nagpapadala sa kamag-anak. Yung mga mga green card holders na ba yung mga yon? Ay, iba, green card. Iba, talagang American citizen na. Mainam at nakarating sila doon bago
bago sa panahon ni Donald Trump. Ano? So Amerika, pumapangalawa ang Singapore, tapos Saudi. Ayun, no. Ang Hong Kong ba, hindi nabanggit dyan? Hindi pero ang mga Pilipino sa Hong Kong kumbatsero ay hindi na rin gasinong marami, hindi na masyadong marami na dadagdag. Pero karamihan kasi mga mga domestic household workers. Tapos may hindi pa kagandahang balita dahil may dalawang OFW sa Hong Kong na nawawala ngayon. Ganun? Pinaghahanap at iniimbestigahan ngayon ng Hong Kong authorities. Lalo na yung mga huling messages nung dalawang Pinay OFW sa Hong Kong sa kanilang pamilya. Meron parang huling mga messages. Pabalik na sa kanilang trabaho ng mawala. Mga babae. Dalawang babae. May pangalan binanggit ang pangalan. Mother, i-follow up nga natin sa balita na ba yan? Nasa balita ba natin ito, Mother? Yung dalawang Pinay, mamaya babalikan natin. Sige. Binanggit ang pangalan, kumbatsero. Dalawang Pilipina OFW. Galing sa DMW itong balita. Galing sa DMW, nandyan sa Hong Kong. Nawawala sa Hong Kong. Samantala, sa isa pang good news, ACS Good News. 24 na estudyanteng Pinoy ang wagi sa 11th Iranian Geometry Olympiad, isang kompetisyon na taon-taon ginagawa. Ito raw pong Iranian Geometry Olympiad ay pinangangasiwaan sa Pilipinas ng Mathematical Society of the Philippines. Ayon sa Go for Gold Philippine IMO team, ang Iranian Geometry Olympiad ay may 4 na magkakaibang levels na ang mga participants ay mga grades 7 to 12 at sila ang mga mahilig sa geometry na nagtapos ng high school sa buong mundo. Sa nasabing Olympiad, nanalo ng silver si Mateo. Si Mateo Enigo Esposia ng Philippine Science High School main campus sa elementary level. Nasungkit naman ni Jerome Austin Te ng Jubilee Christian Academy sa advanced level category at may 22 iba pang estudyante ang nanalo ng mga karangalan sa nasabing kompetisyon. Congratulations! Iba talaga itong ating mga kababayan. Kaya magaling sa bilyar to si Efren Bata Reyes galing sa geometry mga anggulo. 6:12 na umaga. Hindi lang si Efren Bata Reyes. Yung iba ring mga gumagawa ng mga istorya ang gagaling sa anggulo. Talaga. Ang galing gumawa ng kwento. Naging journalist yung iba vlogger. Ayun. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Kapwa bumaba ang trust ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa pinakahuling survey ng social weather stations mula September 24 hanggang 30. Sa nasabing survey, bumaba sa 43% ang much trust rating ng presidente. Bumaba po ito ng 5 percentage points noong kumpara noong June. Nasa 8 puntos naman ang ibinagsak ng trust rating ng Vice Presidente. Mula 61% noong June ay naging 53% na lamang nitong Setyembre. Isinagawa ang survey ng face-to-face sa 1,500 respondents. Ito, kumbatsero, yung binabanggit nating missing OFWs, ang last communication pala nito sa kanilang mga pamilya ay noong pang October 4. At yan mismo ay inireport na ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Ang mga pangalan ng dalawang Pilipina na missing sa Hong Kong ay sina Aimee Mahilum Pabuya, 24 anyos. Mother, ito yung pangalan, no? At si Alili Perez Tibay, 33 anyos. 24 and 33 respectively. Sila'y huling nakita dyan sa Chuen Wan District. Saan ba yun? Ikaw ay madalas sa Hong Kong Saan ba yung Chuen Wan District? Doon lang ako nagpupunta sa Hong Kong Tea House Ito yata yung sa may yung may Buddha. Yung Buddha. Yung malapit sa airport. Malapit sa airport. Baka yan yung malapit sa malapit na sa Disneyland. Yun, malapit sa Disneyland. Ayun.
Pero may lead na raw po ang mga otoridad at kaugnayan na rin ang pamilya ng mga missing OFWs na ito. Maghintay po Dalawang tayo ng Pilipina. follow-up dyan. May Filipino community din po sa Hong Kong. Ang kagandahan, organisado po naman. Maghintay tayo ng update para po sa kapayapaan ng isip ng kanilang mga kapamilya. Alas 6:14 na ng umaga sa isa pang good news. ACS Good News. May alok na libreng sakay ang Metro Rail Transit 3, MRT3 sa October 26, araw ng linggo. Bahagi po ito ng pakikiisa ng Department of Transportation, Department of Trade and Industry at MRT3 sa pagdiriwang ng Consumer Welfare Month. Maaaring i-avail ang libreng sakay ng lahat ng commuters mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Idineklara po ang buwan ng Oktubre bilang Consumer Welfare Month sa pamamagitan ng Proclamation 1098 na nilagdaan pa ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Alas 6:15 ang ating oras. Mahupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugduan, mata na kamo, gising na. Pinakakansila ng Mandaluyong Regional Trial Court sa Department of Foreign Affairs ang pasaporte ni na retired Police Colonel Royina Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. Kaugnay ito ng kasong pagpaslang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Bukod kina Garma at Leonardo, pinakakansila rin ng Mandaluyong RTC ang pasaporte ng mga kapwa nila akusado na sina Police Colonel Santi Mendoza, ex-police officer Nelson Mariano at Jeremy Kausapin. Paliwanag ng RTC, bilang Philippine passport holders ay mataas ang tsansang lumabas ng bansa ang mga naturang personalidad para magtago sa jurisdiksyon ng korte at maiwasan ang paglilitis. Samantala, ibinasura rin ng korte ang mosyon na isuspend ang legal proceedings kina Garma at Leonardo at ipinagutos din ito ang pananatili ni Mendoza at Mariano sa kustodiya ng NBI. Alas 6:16 na umaga, susunod! Dito po! Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte daw po ay susuriin ng isang grupo ng mga medical professionals para malaman kung siya ay fit para humarap sa paglilitis. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:17. Makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na damit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:19 na ng umaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na! Isang grupo ng medical experts ang itinilaga ng International Criminal Court o ICC para suriin ang kondisyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands. Para matukoy kung fit ang Pangulo upang isalang sa legal proceedings kaugnay ng kasong crimes against humanity na kanyang kinakaharap sa ICC. Ang medical team na titingin sa kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulong Duterte ay binubuo ng forensic psychiatrist, neuropsychologist at behavioral neurologist. Batay sa kautusan ng chamber, dapat alamin ng mga ito kung may medical condition ang dating Pangulo na nakakaapekto sa kakayanan nitong lumahok sa pre-trial proceedings at kung may special adjustments na maaaring gawin para ito ay matugunan. Obligado rin ang medical team na suriin kung may sapat na kapasidad si dating Pangulong Duterte na maintindihan
ang dahilan at kahihinatnan ng mga gagawing paglilitis. Samantala, isinugod naman sa ospital si dating DPWH First District Engineer Henry Alcantara matapos makaramdam ng pananakit ng dibdib. Kinumpirma ni Senate Sergeant at Arms Mau at Plasca na dinala sa Pasay Medical Center si Alcantara para sumailalim sa electrocardiogram o ECG at iba pang medical test. Ayon kay Plasca, lumabas sa resulta. Ito po, lumabas sa resulta. Si Dr. Aplasca pala meron, mabilis din. Magbasa ng resulta to si ayon Dr. po kay Aplasca. Dr. Aplasca, nang kanyang tingnan ang resulta ng ECG, ito'y muscle spasm lamang. Sabi ko magaling yan si Doc. Maaaring tanong niyo, ano ginawa? Anong ginawa? Dahil muscle spasm lang, binalik agad si Alcantara sa Senado. Si Doc talaga. Sa ngayon ay normal na ang kondisyon nito yun. at nagpapatuloy na rin kung ano man ang kanyang ginagawa sa loob ng detention center ng Senate. Pero yung detention center ng Senado, maganda daw yan ngayon. Sabi nga, at pagkalamig-lamig daw, napakalakas daw ng aircon. Oo, mas malakas pa aircon kaysa sa boot natin. Ayun. Pero so, walang problema. may TV din sila dyan. Kompleto din sila sa nakakapanood. Yun nga siguro. Tanongin nga natin kay Dr. Aplasca kung may Netflix dyan. Netflix, Doc Mau. Doc Mau, ano ba? Minsan makakasama rin talaga sobrang panonood Netflix eh. Magkakamuscle spasm ka talaga. Yung bang, tuloy, naalala ko yung tinatanong ni John Bailon Boss, ano ba yung spasm? Yan ba yung pasma? Narinig mo na, binaligtad na yung spasm. Yung letra. Pambira. 6:23 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indugabos. Mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Inikayat ng Bureau of Customs ang lahat ng stakeholders nito na i-report ang anumang uri ng katiwalian o irregularidad na kanilang masasaksihan sa loob ng ahensya. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, maaaring magsumite ng formal na reklamo sa email ng Customs na complaint@customs. Saan? complaint@customs.gov.ph o direkta na po sa Office of the Commissioner sa boc.ocom@customs.gov.ph. Tiniyak po ni Commissioner, lahat ng ulat na kanilang matatanggap ay ituturing bilang confidential at masusing iimbestigahan sa ilalim ng kanyang liderato tungo sa mas transparent, professional at mapagkakatiwalaang custom. Una nang ipinag-utos ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pansamantalang suspensyon sa implementasyon. Meron ba pala? Ito maganda. Ito maganda. Dapat gayahin to ng BIR. Iniutos po ni Commissioner Nepomuceno ang pansamantalang suspensyon sa implementasyon ng lahat ng naaprubahan ngunit hindi pa na ipapamahaging LOA o Letters of Authority at Mission Order. Kaya po namin na binibigyan diin to dahil ngayon po ay kumbatsero, sa halos lahat yata ng negosyante na aking nakakausap, may reklamo sila sa LOA ng BIR. Nakatanggap na. Mainam yung isang nakausap kong negosyante kumbatsero. Sabi, ang babait daw ngayon ng mga taga-BIR. Mga taga-BIR. Ngayon, first time in the history. Ang sabi nga nung Tagalogin nga kauna-unahan po ito na ang babait daw ngayon ng mga taga-BIR. Bakit daw mabait? Yan, tungkol dyan sa pagpapadala ng mga ng LOA na yan. At kapag ayos na kaagad. Ayos agad. Hindi katulad dati na ang haba ng tawaran daw na inaabot. Ngayon mabilis ang tawaran. Ngayon, wala nang masyadong tawaran. May tawaran pa rin, pero hindi daw ganong kahigpit. Ganon? Oo. Meron parang natatakot. Meron akong nakausap na isang negosyante. Ito, palagi ko, tinatangkilik ni Yuel tong produkto nito dahil Gen Z to si Yuel sabi ko, nasa lubo ko ng Biyernes, kumbatsero. Malungkot na malungkot. Dahil babae, sabi ko, bakit ba ikaw parang malungkot na malungkot? Sabi niya, ang laki ng problema sa BIR Bakit? Inisyuhan kami ng LOA, Letter of Authority.
Sagutin nyo lang ako. Edi maganda, binigyan na kayo ng authority. Ang assessment daw, kumbachero, inassess daw siya ng 86 million. 86 million. Sabi niya, kung may 86 million ako, hindi na ako magtatrabaho. Sabi niya, i-assess siya ng 86 million yung hindi ko na kailangan magtrabaho. Sabi niya gano'n. Ano ka ako nangyari? Sabit daw sila, sabit ng mga kung ano-anong mga dokumento. Hinihingi na hindi na raw nila maintindihan. Pahihirapan talaga. Hanggang sa dumating daw ang ending daw, kumbachero, ang ending ay 4 million na lang. From 86 to 4 million? Nagulat nga. Sabi ko, gano'n. Pag gano'n, bigay ka na kagad. Magkano may resibo doon? Eto na. Ano catch? Binanggit ng asawa niya, magbigay na kaya tayo? Oo. Sabi daw sige, yung 1 million may resibo, yung 3 million wala. Ayun na nga. Mas malaki pa yung walang resibo. Mas malaki yung For the Boys. Kaya nga, ito po ang matindi yan. Matindi ang taga-BIR na yan, kumbachero. Dahil yung kausap ko kahapon na negosyante, ang sabi nga, may epekto itong nangyayari, ito ngayon na issue ng katiwalian sa atin. Mayroon ding magandang naging dulot dahil natatakot ngayon yung ibang mga dati hari nawa. Hari nawa, ganun ang naging epekto. Ang ganda raw ng naging sa kanila. Hari nawa. So hindi pala lahat. Kumbaga, hari nawa, ganyan na sana, yung katulad ng kinukwento mo. Ito actual Talaga. Binanggit sa akin from 86 million. 86 million, kumbachero. Ibinaba sa 4 million. At ganun talaga ang modus. I-assess ka ng pagkalaki-laki. Hindi ka panipaniwala. Kaya ito po yung kumakalat ngayon among MSMEs, micro, small, medium enterprise groups, mga Viber groups. Ito po, mga kababayan, babasahin ko po. Pakinggan po ninyo. The cost of being righteous in the Philippines, ang halaga ng pagiging matuwid sa Pilipinas, is expensive. Ay napakamahal, ubod ng mahal. Notice that in business, pansinin ninyo na sa negosyo, the more you pay for the right taxes, habang ikaw ay nagbabayad ng tamang buwis and stay compliant, at nananatiling sumusunod, the more BIR runs after you. Lalo ka pang hahabulin ng BIR. Suddenly, biglaan, LOAs or letter of authorities, biglaan na lang na ang mga letter of authorities start flying in year after year. Ay lumilipad na taon-taon. BIR bleeds you dry. Talaga, no? Integrity should not feel like a penalty. Talagang we deserve a tax break too. Yan mga sigaw na ng mga negosyante yan, kumbachero. Ito yung negosyante. Paduduguin ka raw talaga ng BIR. Na sumusunod naman sa batas. But of course, alam nyo, kahit na masunurin ka sa batas, sometimes may mga nawawaglit sa isip mo. Pero yung i-assess ka ng 86 million, that's too much, my dear friend. Sobra naman yun. Palulundagin ka hanggang sa mapipilitan ka na pumasok dun sa bait nila, sa modus nila. Yung dati na ho yun. Paano kaya maikukorek yan? Kaya nga Commissioner Jun Lumagi, nakatutok tayong mabuti sa DPWH, pero merong pang ibang ahensya at ito yung problema na yan. Hindi naman lahat sa BIR, meron namang maayos pa rin naman na nagtatrabaho sa BIR. Talaga, marami tayong kakilala, kaibigan na nagtatrabaho na maayos sa BIR. Pero itong modus na ito, matagal na po ito. Kaya nga ang naging modus nung iba para po makaganti sa BIR, pinagkikidnap yung mga taga-BIR. Nangyari yan, no? Natatandaan nyo yun? Naalala nyo po? Kasi hindi naman makapagsuplong ang mga kinikidnap na taga-BIR. Alam nyo kung bakit? Ba't di sila makapagsuplong? Kasi ang ginawa pong modus ng mga kidnapper na yung slash police. Kasi alam ng police kung sino yung mga nagpayaman. Ang gagawin po, mga kababayan, kikidnapin po yung official ng BIR o kaya kamag-anak niya. Tapos sasabihin, sige, uwi tayo sa bahay mo. O kaya uwi tayo sa bahay nung tatay mo. Buksan mo yung mga vault ninyo dyan. Nakikita mo yan, katakot-takot ang pera. Doon mismo sa bahay. Kukunin ang pera. Paano magre-report ngayon
yung victim na taga BIR sa police na siya kinidnap at hiningan ng 250 million pesos. Paano ngayon yun? Paano ngayon yun? Tatanong lang naman ni investigador ni BIR Commissioner Jun Lumagi, ba't ba ang dami mong pera? Ayun. Ba't ba ang dami mong pera? Magkano ba sweldo mo? Nga pala, hindi nga pala ako nakidnap. Kaya walang report ng kidnapping. Kaya wala po. Kaya siguro yun, hindi naman natin tinatakot ang ibang mga ilan lang naman na mga nananalbay sa BIR. Hindi namin kayo tinatakot, pero wag na sanang mabalik ang ganung klase ng pangyayari. Isip-isipin mo na nakikidnaping ka o yung sarili mong pamilya, tapos ang ransom kukunin mismo sa sarili mong bahay mo, sa vault mo, pare ko, at ang laki ng vault mo, pare ko. Meron nang nangyari daw hindi daw sa bahay, hindi raw sa bahay yung vault. Saan? Sa kondo. Sa kondo? Yung kondong kinuha, doon hindi para tirhan. Kundi doon para itago ang pera. Yun ang drop off yun ang pinaka-vault niya. Ganon? Condo unit. Grabe, laki ng vault. Talaga. Ilan kaya? Yan ba yung 60 square meters na kondo? Ang laki nun. 2 bedrooms. 2 bedrooms? Pagka napuno mo yun, ang laki-laki nun. Talaga. Grabe. Samantala, ilang araw matapos tanggalin sa trabaho, bumalik sa dating pinapasukang gas station sa General Santos City ang isang gasoline boy, hindi para mangumusta, kundi para ito'y hold upin. Naku! Nakunan sa CCTV ang suspect na may hawak na baril habang inuutusan ng isang empleyadong babae na ilagay sa bag ang 100,000 pisong kita ng gas station. Ayon kay Jensan City Police Officer Director Colonel Nicomedes Olaybar, ilang araw pa lamang ang nakalilipas ng tanggalin sa trabaho ang suspect dahil sa usaping may kinalaman sa kita ng gasolinahan. Nakampante umano mga empleyado sa pag-aakalang bumibisita lamang ang suspect, ngunit laking gulat nila nang bigla itong bumunot ng baril at saka nagdeklara ng hold up. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check. Ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hindi na makikipagtulungan ang mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI hinggil sa anomalya sa mga flood control projects. Isang hakbang na tinawag ng isang congressman na admission of guilt. Ganon? Ito ay matapos marinig ng mag-asawa ang interview kay ICI Commissioner Rogelio Babe Singson na nagsabing hindi sila ay kinukonsidera na maging state witness. Sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, inisip ng mga Diskaya na kung makikipagtulungan sila sa investigasyon ng ICI ay gagawin silang state witness. Tiniyak ni Attorney Hosaka na hindi makakaapekto ang hakbang na ito ng mga Diskaya sa isinasagawang investigasyon ng ICI dahil may iba pang sources ng impormasyon ng komisyon para bumuo ng kaso laban sa mga isinasangkot sa korupsyon. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito
Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo? Kumusta po yung mga taga Caloocan? Ano ba nangyari dyan sa Caloocan, Mother? Merong bomb threat? Grabe naman. Pero okay na, na-check naman na ng mga otoridad. Minsan natutuwa lang yung mga nananakot ng ganyan Oo, 3 daw eskwelahan ang tumanggap ng bomb threat. Kaya kahapon dalawang, ano ba talaga? Merong ganyan. May panahong dalawang eskwelahan saka yung City Hall mismo. Tumanggap ng bomb threat. Ano yun, kumbachero? May panahon kung natatanda mo itong mga nakakaraang may mga panahon itong mga nakakaraan na andalas na mga bomb threat na ganyan, kaya may pagkakataon na itinigil na natin ang pagbabalita ng mga bomb threat. Talaga. Dahil yung mga gumagawa lang ng kalokohan yan, tuwan-tuwa. Tuwing mababalit, narinig nila sa radyo yung resulta ng kanilang ginawa na natigil ang pasok sa isang eskwelahan, isinara ang isang tindahan, isinara ang isang opisina. Magkakasunod-sunod. Natutuwa nga sila sa kalokohan nila. Tuwan-tuwa sa ganun. Kaya ang ginawa natin dati, tinigil natin ang pagbabalita ng bomb threat. Natigil yung mga bomb threat. Totoo yun. Unless meron, halimbawa, pagkatapos nung pagsusuri ng EOD, yung Explosive and Ordnance Division, kung may makita talaga. Kung may makita sila, yun, nire-report natin yun. Pero yung pinsala ng pagkaka-disrupt ng klase, ng trabaho, transaksyon ng sa opisina, tulad nito, City Hall Combachero, ay hindi na po binabalita dati yan. Ano nga ba magiging policy ng KBP dyan? Ang KBP siguro dapat ding maglabas uli ng reminder, no? Dahil yung parang reiteration ng guidelines on how to deal with bomb threats. Meron nung ilang mga siraulo na tuwan-tawa na nakakabalitang pag narinig nila na yung ginawa nila ay may ganung epekto na maraming naperwisyo. Talaga. Kaya pero mabilis lang din talagang kumilos kahit na maiksi ang hakbang nitong si Mayor Along Malapitan. Talagang siyempre inutusan ng tatay niya si Kong Oka Malapitan. Pag kami mga ganito, ang lagi mo unahin anak. Lagi mo unahin anak ay ang kapakanan ng ating mga kababayan. Ayan, tama. Kaya naman mahal na mga taga-Caloocan yang magamang yan. Talaga, hindi lang madaling lapitan. Madali pang hingan. Hagilapin. Madaling hagilapin. Ng tulong. Gitla ho ba kayo doon sa desisyon ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya? Ayaw na! Parang ayoko na. Kung ayako na. Yun talaga ang kanilang intensyon. Kaya nagtuturo ay dahil gusto nilang maging state witness. Dahil naramdaman nila mukhang malabo. Ayaw na raw pong makipagtulungan. Ang tanong dito, mga kababayan, paano na yung mga tao na pinagtuturo nila nung nakaraan? Mapananaligan pa ba natin yung kahit na isang salita na kanilang binigkas publicly, kumbachero, publicly, sinabi nila, binigyan nila, para kay ganun, para kay ganito, may paniniwalaan pa ba tayo sa mag-asawa na to? Ayun na nga Ayun ang paano yung mga pangalan binanggit niyan sa Senate hearing? Talaga, kasi nung una sabi na ito witness to, talagang tell all nga ang sabi. Kaya lang mukhang hindi tell all Tell some lang yata. Mukhang pinipilit Ang pinipili lang selective. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ito palang Pangulong Bongbong Marcos ay nagsabi po na galit. Hindi to, sabi niya. Yung daw pong kanyang SALN, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, ay andyan. Available daw po. At na actually, dati naman yan sabi niya. Dati naman yan. Yan naman talaga ang policy. Bigla lang natigil nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Kaya sabi, balik lang natin, sundin lang yung dati. Meron lang mga ilang dagdag na ngayon na requirements tulad nga yung
kapag sa journalist, kapag inilathala at o kaya kapag kung ano man ang naging resulta ng kanyang ng pag-iimbestiga ng isang journalist ay ipapadala rin sa ombudsman. Papadala sa So magiging ang mga journalist ay magiging investigador ng ombudsman. Talaga. So ganito paano kung batyero ganito? Halimbawa ikaw na formal mo hiniling dahil naka-formal ka ngayon. Ayos yan. Ayusin ko lang Ayusin mo yan. ang kwelyo ko. Ay, halimbawa, nagpunta ka sa opisina ni Ombudsman Jesus Crespin Rimulya. At may dala akong ID. May dala akong ID. May ID ka, tapos meron kang sulat. May liham ka. Na at yung liham mo, hindi na kailangang notarized yun. Hindi na. At hindi na kailangan ng pagsang-ayon nung opisyal na hinihingan mo ng SALN. Hindi na kailangan niya yun. Hindi na. Ito po ay Ombudsman, nandito nga ho pala yung aking request. Ito po yung at ito po yung ID ko ng DZRH. May ID ka ba ng DZRH? Meron. Bira, ba't ako walang ID ng DZRH? Hindi ka binigyan ni Mother? Mother, wala akong ID ng DZRH ha. Bigyan niyo akong ID ng DZRH ha. Kasi magre-request din ako. At ipalaminate mo. Palaminate nyo ha. Palaminate nyo. Dapat ang expiration nun after 100 years. After 100 years. Anyway, pagka ganun, pagka ikaw ay journalist, Jerry Baha pumunta sa opisina ni Ombudsman, ito po yung aking mga pangalan ng mga opisyal ng pamahalaan na gusto kong makuha ang kanilang SALN. So, ibibigay ba yon ni Ombudsman? Yun ang dapat na maibigay dahil niluwagan na nga. Maliban na lang kung yung SALN hindi sa Ombudsman na sinasubmit. Halimbawa, hihingin ang SALN ng isang senador. Wala ba sa Ombudsman yun? Mukhang wala doon, kumbatsero. Ganun? Oo. So, mukhang sa ibang... sino lang yung sa Ombudsman? Ang presidente, vice-presidente, at mga constitutional. Ganun. So kapag ka nahingi, binigay sa'yo, tapos ay gumawa ka ng special report. Sa journalist yan. Bilang journalist yung batyero. Yung iba, pwede rin daw public naging open to the public. Kailangan ba ng dahilan? Kapag ikaw ay hihingi ng SALN ng isang taga-gobyerno? Palagay ko naman kung batyero ay madali namang magdahilan. Madali namang magdahilan. Ordinaryong mamaya. Gusto ko malaman. Gusto ko malaman dahil sa opisyal po ng gobyerno yan. Kasi parang ina-assume ni Ombudsman Boying na parang media man lang ang hihingi kasi kailangan ng resulta o ng publication kung ano yung kanyang inireport, isasubmit, actually, bibigyan din ng kopya yun ang aking pupuntahan kong batyero. Halimbawa ay nailathala mo. Inilathala mo ng buo yung SALN ng kung sino man. Tapos ikaw, dahil ikaw lang yun ang hingi, within 5 days, susulat ka. And dito nga pala yung publication ko. Hindi ba pwedeng gugupitin ko na lang yan? Dyaryo. Pwede rin yun. Ididikit sa kokomban. Ididikit ko lang dito, tapos bibigay ko na. Malagay ko, pwede na siguro yun. Lagyan mo lang ng cover letter. Cover letter. Ang mangyayari nun, dahil public na yun, may access na ang public doon sa SALN ng kung sino mang opisyal ng gobyerno. Palagay ko naman hindi nyo nahihinga ng report yung lahat ng nag-share ng istorya ni Kumbatsero. Hindi naman na siguro. Hindi na. So yun lang mismong tao na nag-request. At gumawa ng pagsisiyasat. Tingin ko yung mga requirements na yun at madali po namang matugunan. At sana yung iba pang mga government agencies, gano'n na rin ang gawin, Kumbatsero, na luwagan na rin. Mukhang magpupulong-pulong pa eh. Lalo na judiciary. Ayan. Di pwede yan. Ganun ba kabilis ang pagkuha ng SALN ng mga taga-judiciary? Dapat hindi nila pahirapan. Basta ang usapan, wala lang banggitan ng mga exact address. Yun lang. Kasi i-redact mo naman yun eh. Redacted nga sa documents. Pagka halimbawa, yung isang justice, residente ng ganito, burahin mo yun. Huwag mo na ilagay. Yung pangalan ng mga anak niya, burahin mo na yun. Hindi naman siya lang naman namang kinalaman dun yun eh. Tapos yung mga pangalan ng opisyal ng gobyerno na nakaupo, na kamag-anak niya, ako pala up to 4th degree of consanguinity, Kumbatsero,
wag mo na rin isama yun. Kung gusto niyo i-redact. Pero andun yung number, yung bilang. Halimbawa, meron ka 10 kamag-anak na nasa gobyerno, pwedeng isama yun. Tapos ilalagay doon. Dapat nakalagay doon kung ano-ano yung mga negosyo. Ayun, ng yun. kanilang Hindi mo na pwedeng sources of income. Wag nang i-redact yun, kumbachero. Kasi ito po yung isang example ng SALN. Meron ba kayo dyan, Mother? Meron kayo sample ng SALN dyan? Pakitaan nyo kami. Pakitaan nyo kami ng sample ng SALN. Ang nakalagay po kasi dyan sa SALN, ang isa po nakalagay, kaya SALN, andyan po yung asset. Asset po. Ibig sabihin, yun yung ari-arian. Utang. Wala ba, hindi pa kasama? Doon sa asset mismo, sa ilalim ng asset, kumbachero, ay nandun yung kung meron kang mga cash, kung meron kang fixed assets, building, bahay, meron kang mga sasakyan, dapat naka-enumerate dun yun. Ultimo mga alahas mo, dapat ay naka-enumerate dun. Pati baril. Basta lahat ng ari-arian mo, dapat, kung tapat ka, pati baril, pati yung kung bumili ka ng stock sa stock market. Ayan, pati pala yun. Meron kang ganon. At siyempre, yung binanggit mo kanina, kumbachero, may utang ka ba? Utang, yung liabilities. May liabilities. Kasi kung baka sabihin nga, meron kang 50 million sa bangko, meron ka namang utang na 55 million. Negative ka pa. May negative 5 million ka. Negative mo, 5 million. Ngayon, nakalagay po dun sa bandang ilalim, pagkatapos ng net worth, total assets less total liabilities, yung business interests and financial connections of declarant or declarant spouse, unmarried children below 18 years old, age of living in declarant's household. Yung pala, ito pala doon, kumbachero. Ito pala, dito pala dapat nilalagay yung possible na conflict of interest. Yes. At kasi nakalagay business interest and financial connections. Dito maraming itinatago ang mga taga-gobyerno na mayroong gustong itago. Relatives in the government service. Ayan, nakalagay po dapat dyan. Gaano po ba kaya talagang hindi pwedeng sinungaling ang isang opisyal ng gobyerno? Dito pa lang, hindi pwedeng, hindi dapat sinungaling Dapat tapat. Bakit po? Sapagkat sa bandang dulo, meron po siyang susumpaan. Ang sabi po niya dyan, I hereby certify that these are true. Aking sinesertipikahan na ang mga that these ang tinutukoy, yung mga isinulat ko dito sa itaas ay totoo and correct at tama statements of my assets, liabilities, net worth, business interests, and financial connections, including those of my spouse and unmarried children below 18 years of age living in my household. Yung pinaka-importante, and that I have not falsified any material fact. Yun ang importante ron. Maraming doon sa parting yun, inaalis na yun talaga. Kaya binigyang diin ko yun, kumbachero Maraming mga taga-gobyerno, ito ang SALN ko. Ayan. Gigilpi. Ayan. Pero pag doon sa parting yun, that I have not falsified any material fact. Yun na. Yun na. Totoo ba ang nilalaman ng iyong SALN? Kasi kung po yan madali pong magkalokohan dyan At saka dito po sa ka pa ng mata sa mata. Ayan, ang SALN ko. Ayan. Pero ito po, alam nyo, ito pong SALN ay napakagandang instrumento para sa lifestyle check. Alam nyo kung bakit? Ito, tuloy lang po natin, ito po yung huling talata na ng ating pong pakita, kalabit nyo lang po yung mga katabi ninyo. At napakahalaga po ng ating pinag-aaralan. Opo, pakinggan po ninyo. Ito na po yung huling talata. Ito na yung huling talata, Ara. I hereby authorize the ombudsman. Pinapahintulutan ko ang ombudsman or his her duly authorized representative o ng kanyang lalaki o babae na kinatawan to obtain na makakuha and secure at itago from all appropriate government agencies mula sa lahat ng ahensya ng gobyerno, including the BIR. Kabilang ang BIR. Napansin niyo po yun?
Matindi yun, Kung lahat to, ibig sabihin, ino-authorize mo yung ombudsman na bulat-lat na makuha mula sa lahat ng ahensya ng gobyerno kasama na yung BIR, ibig sabihin tax payments. Kung all appropriate agencies, nandyan yung immigration. Lahat, andyan yung Bangko Sentral. Andyan lahat ng appropriate government agencies. Such documents that may show my assets, liabilities, net worth, business interests, and financial connections. Covering previous years to include the year I first assumed office in government. Ibig sabihin, ito po ay waiver. Napansin niyo po, hinihinga natin ng waiver ng bank accounts itong mga tarpulano na to. Noon pala sa SALN mismo, sa Declaration of SALN, meron na pong kakibat na waiver. Binibigyan mo na ng authority ang ombudsman na bulat-latin ang lahat ng mga dokumento na may kinalaman sa iyong ari-arian. Mabuti na pag-usapan natin to, kumbatsero. Oo nga. Kaya ngayon, ilabas na ninyo ang inyong SALN. Kung ayaw mo namang ilabas ang inyong SALN, huwag ka nang pumasok sa gobyerno. May itinatago ka ba kung bakit ayaw mong ilabas ang SALN? At kung ayaw mong ikaw ay maging subject ng scrutiny ng public scrutiny, umalis ka na sa gobyerno. Umalis ka na sa gobyerno. Sabi mo nga kahapon, if you can stand the heat, get out of the kitchen. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Tonying at Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baja, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Binabati pala natin ng congratulations. Congratulations! Ito pong si Police Brigadier General Hansel Marantan. Bakit? Ng Highway Patrol? Dahil general ka na. Congratulations sa wakas. Dumapo na rin ang Estrella sa iyong balikat. General Marantan, yan yung opisyal na walang kinatatakutan. Walang kinikilingan. Walang kinikilingan. Serbisyong totoo lang. Ayun. General Marantan, congratulations. Magaling bang magmotor si General Marantan? Palagay ko. Highway Patrol. Palagay ko. Highway Patrol Hindi yata pwedeng maging hepe ng Highway Patrol. Pag hindi marunong magmotor. Oo nga, required ba yun? Highway Patrol kung may driver naman siya. Naalala ko tuloy si Sec. Art Tugadi Ang dami niyang mga pinapagawa tungkol sa mga pagbabago sa kalsada, sa driving, etc. Marunong ho ba kayo magmana? Hindi. Kaya ko nga nakikita yung mga mali na yun dahil nakatutok ako sa mga mali nila. Nakikita ko yung tama, nakikita ko yung mali. Hindi katulad ng driver. Naka-focus. Secretary Art Tugade, magandang morning. General Marantan, congratulations po muli. Wala ba tayo dyan? Ayun, at advance happy birthday daw kay Ate Cristina Jimenez Bumiltak, aka Achi Tenet ng Lingayen, Pangasinan. Sabi ni Soji Jimenez, advance happy birthday po. At si Bong Belmes, yung may-ari kumbatsero ng Arms Corps, ay marami bang mga opisyal ng gobyerno na bumibili sa kanya ng baril? At dapat lang dahil yan gawang Pinoy itong mga gawa ng Arms Corps. Baka hindi nyo dinideklara, dapat ding ideklara, property yan. Dapat ideklara yan, nakadeklara. Binabati lang ni Bong ni Pablo Belmes Jr. Ang kanyang anak na nagbe-birthday, si Paula Camille Belmes Resuello. At ngayon ay magkakasunod pala ito. Si Abigail Belmes Basalote at si Christian Paul Belmes, sunod-sunod ngayong puro October ang kanilang kaarawan. Happy birthday! Happy birthday at magandang morning at happy birthday din sa mga sumusunod. Ang dami nito. Sir Rudy Ferraren, happy birthday. Greg Gregorio ng BDO sa Project 6, happy birthday. At happy birthday din kay Glenn Anore ng Binangonan.
At magandang morning kay Asek Marcos Lacanilaw na nakatutok daw sa atin. Asek Marcos Lacanilaw. Marcos pa rin. Marcos pa rin Lacanilaw. Ang tindi pala nito si Asek Marcos Lacanilaw. Ha? Ganon? Hindi na ba kayo ganon ni Yusek Ricky Alfonso? Ganon? Hindi ba tandem kayo? Basta bati kayo ha, ganun talaga. Nalagay sa hindi magandang sitwasyon si Yusek Alfonso. Ricky Alfonso. Nagkataon naman nagkataon naman. Kaya basta Asek Marcos pa rin, siguraduhin natin na yung insurance agency na may-ari nung sinasakyan ni Yusek Alfonso, dapat walang special treatment dyan sa LTO. Ganon? Walang special bakit mo parang meron ka ng mga gusto sabihin? Hindi, insurance sa may-ari. Hindi naman sa kanya nakapangalan. Tapos may wangwang, may blinker. Tapos naka-protocol plate. Nagkataon lang na sumakay lang siya. Kaya nga, ibigay na natin yung nagkataon lang na nung araw na yun, nakisakay lang si Yusek. Si Yusek. Naka-protocol plate. Tapos sa may-ari pala insurance na may transaksyon sa LTO. Nakakabigla. Kumbachero mo ginugulat na ganyan, mambira. Baka magulat din si Attorney Raymond Ventura. Attorney Raymond, magandang morning! Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Bago mo lang pisilin yan, kumbachero, nakikinig lang din sa atin si Colonel Resty Damaso. Colonel Resty Damaso, magandang morning. Nakita ko lang na bukod pala dyan sa SALN na ang sabi ng Pangulo kamo handang-handa niyang ilabas, isa publiko, mayroon pang isang gustong isa publiko ang Pangulo. Ano pa? Ito raw hong BICAM hearing. Aba? Yung Bicameral Conference Committee, ang sabi daw ho ng Pangulo dapat talaga itong i-live stream, buksan sa publiko. Para malaman kung ano yung mga sinisingit dyan sa BICAM session, maging transparent ang lahat. Na yan na rin naman ang binanggit noon ng ilang mga leader ng Senado at ng Kongreso. Gusto nila maging dahil nga doon nagkakalutuan doon nagkakalutuan. Ito pa ang isa pang meron pa. Ang isa pang i-live din daw, kumbachero, at open to the public. Ano yan? Yung hearing mamaya dyan sa Konseho ng Maynila. May sasagot. Meron hong sasagot doon sa sexual harassment allegations ng isang babaeng konsihal laban sa isang lalaking konsihal. Grabe. Antindi ho nitong mga akusasyon. Dito ko narinig, kumbachero, yung binabanggit mong kilala mo rin na kung kumamay. Pag kumamay sa yung ganun may mararamdaman kakaiba. Tinuro sa akin yung lakay yan. Lakay tayo. Sino ba ang mga itinuturo ng mga bubit mong ganun kung kumamay? Pag kumamay na ganun, tanungin mo si Gulapa. Si Fernan. Parang biglang may kakalabit na ganun sa kamay mo. Ganun daw ang ginawa. Kay Konsihala. Kay Konsihala, si Councilor Eunice Castro. Ang kanya inireklamo ng live via satellite sa public hearing ng sa session ito ay si Councilor Ryan Ponce. So sasagot na si pinasasagot daw Councilor Ryan Ponce Pakpako. Hindi Ryan Ponce lang. Iba si Ryan Ponce Pakpako, iba 'yon. Mabait 'yon. Mabait 'yon. At ngayon, ang sabi ho ng Konseho ng Maynila, yun daw ay kanilang yung proceedings daw ay magiging gagawin nilang public. Aba? Public na talaga ha. Promise ha. Promise. 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 Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy.
7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Achi, ahya, Mr. Jalom Tang, Chityam Kong Chithun, 707. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Bicameral Conference Committee hearing bukas na sa publiko. Mag-asawang Diskaya hindi na makikipagtulungan sa investigasyon ng ICI. Halos 300 Go Super Health Centers iniimbestigahan ng DOH. 97% ng mga Pinoy naniniwalang malawak ang korupsyon sa pamahalaan. Normal na raw sa politika ayon sa Pulse Asia Survey. Dating PNP Chief Acorda itinalaga bilang bagong hepe ng PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission. At pagtulog ng nakahubad, iwas UTI sa kababaihan, nakabubuti daw po sa fertility ng mga kalalakihan ayon sa isang pag-aaral. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Bago lang tayo magbalita, kumustahin muna natin ang mga taga Mabini, J. Rizal dyan sa Mandaluyong. Anong tawag sa lugar? Anong tawag sa lugar? Mabini, J. Rizal. Sa Mandaluyong. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Andiyan na, ready na si Sherwin Alfaro. Sherwin! Go, go, go! Sa Barangay Mabini, J. Rizal sa Mandaluyong City. Itong tindahan na to na nakatutok sa DZRH. Ayan, kitang-kita na nakaradyo na nakikinig sa DZRH. At ang mahilig talagang makinig sa DZRH. Si Nanay, pangalan niyo po? Del Natad po. Si Nanay Del? Natad ng Mandaluyong. Nanay Del, palagi kayo nakatune in sa DZRH? Opo. At sino paborito mong announcer tuwing umaga? Jerry Baha sa Attorney Taberna. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2 at meron kang 1,000 pesos. Thank you. At syempre hindi lang yan, meron pang DZRH t-shirt at meron ka pang DZRH grocery. Yan ang DZRH Noche Buena basket. Ano masasama sa DZRH? Maraming salamat po din sa RH po. Maraming salamat din at palaging tumutok sa DZRH. Baka yung susunod ng winner sa DZRH Pasko Panalo Malakas Pro RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. At sa mga taga Mabini, J. Rizal sa Mandaluyong, thank you. Uy, ba't nawala si Kumbachero? Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa DZRH. Kung hindi dahil sa inyo, wala kami dito. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:12, Engineer Choni Nanggel, 7:12 in the morning. Itinalagaan ng Pangulong Bongbong Marcos si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. bilang bagong Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Papalitan ni Acorda si Undersecretary Gilbert Cruz na dating nanungkulan bilang hepe ng PNPA o PNP Academy.
Si Acorda ay miyembro ng PMA Sambisig Class of 1991. Itinatag ang PAOK para labanan ng krimen at naging tanyag ng puksain nito ang mga involved sa Pogo. Ang tanong, saan mapupunta si Yusek Gilbert Cruz? At bakit? At bakit siya tinanggal sa PAO? Samantala, sinisilip na ng Department of Health ang mga super health center na umano'y itinurn over na ang konstruksyon sa mga LGU ngunit hindi tinapos o magamit hanggang ngayon. Kabilang dito ang tinawag na ni Health Secretary Ted Herbosa na hindi lamang multo kundi manananggal ng mga health clinics sa Barangay Concepcion 2 sa Marikina. Ito'y dahil sa halip na 4-story building ay may mga nakatayong poste sa talahiban lamang umano ang tumambad sa kalihim ng inspeksyonin ang naturang proyekto. Itaas wala, yung ibaba meron, so we need to find out how to make this operational. We have discovered 297 super health centers na ganito yung status. I don't know, yung iba completed, yung iba in different phases of completion. So ito nung inimbestigahan namin. Si Health Secretary Ted Herbosa. Mukhang sugahan ng kalabaw yung pinuntahan nila. Depensa naman daw po ng pamahalang lokal ng Marikina, kulang ang budget na 21 million pesos para sa 4 na palapag na gusali. Hindi talaga kasya. Bakit nga ba 21 million lang? 4 na palapag na gusali kaya't humirit sila ng dagdag na pondo sa DOH ngunit iniisnab lamang sila ng kagawaran. Dapat hindi na sinimulan yung project kung ganun lang ang pondo. Kung Bachero, kung 4-story building na hindi naman ganun kalaki yung lot area, ba maliit lang. Sample, kung ang floor area ay abuti ng mga 300 square meters, 21 million, divide by 300 square meters, kung Bachero, 70,000 per square meter yun. Ang laki na rin nun. Malaki yun, pero para sa isang 4-story building. Kung 4-story, halimbawa 4-story building kung Bachero, sabihin nating 400 square meters, kung 100 square meters, kasi kwan lang yan hindi naman ospital. Hindi malaki. Hindi malaki. Halimbawa nga po 100 square meters times 4 floors, 400 square meters kung 21 million ang budget. Malaki pa rin siya. 50,000 pesos per square meter pa rin ang construction. Tsaka yung malaki pa rin yun. Tsaka kung yung poste lang ang nakita ron, ba't poste lang? Kaya nga dapat talagang investigahan yan. Pero yung tingin ko, yung 21 million kung Bachero na hindi naman bonggang-bongga. Depende sa sukat, hindi naman bonggang-bonggang para ka magpapatayo ng tirahan ni Yuel dahil bagong kasal. Siguradong sapat na yung 21 million sa isang simple lang kung maliit lang na health center. Dapat matibay yun. Ang poste ron malalaki dahil ini-expect doon na mas maraming taong pupunta. Totoo yun. Tingnan lang, maimbestigahan. Hindi naman siguro popondo ng 21 million yan kung sa program of works hindi kakasya yun. Tsaka kung 21 million nga kung puro poste lang yun, nasan yung iba? Ayun. At nai-release na ba yung 21 million ng buo? 7:16 na umaga. 97% ng mga Pinoy, halos lahat na to, 97% ng mga Pinoy ang naniniwalang malawak at malala ang korupsyon sa Pilipinas at bahagi na ito ng normal na kalakaran sa politika. Ito ang lumabas sa pinakabagong survey na isinagawa ng Pulse Asia Research mula September 27 hanggang 30. Noong 2024 ay 85% ng mga Pinoy ang nagsabi na laganap ang katiwalian. So lumala, naging nadagdagan pa ng 12%. Sa harap ito na investigasyon sa maanumalyang flood control project sa bansa at budget insertion. Isinagawa po ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview na nilahukan ng 1,200 respondents. Yung 3% ano sinabi? Walang katiwalian? Wala na, hindi na siya tinanong kasi masyado nang marami to. Sabi siguro kayong 3%. Wala kang pakialam dyan. 97%. Ayan, may natira pang 3, ano? Talaga naman. Posible umanong may pinoprotektahang mga individual ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya
kaya ayaw nilang makipagtulungan sa Independent Commission on Infrastructure. Ito naman ang duda ni Ombudsman Boying Rimulya matapos i-anunsyo ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na ginamit ng Diskaya couple ang kanilang karapatang huwag magsalita. Iginit ni Rimulya na pinipili lang ng mag-asawa ang mga taong kanilang ituturo sa katiwalian at tila wala ring takot na nararamdaman ang mga ito. Inilarawan din ni Rimulya ang mag-asawa bilang matinik, madulas. Abay, parang isda ito. Ano? Ayaw umamin at lahat ay gagawin para hindi lumabas ang katotohanan. Ilinaw po naman ni ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka na ang ginamit po na batayan ng mag-asawa sa kanilang desisyon ay ang interview kay ICI Commissioner Rogelio Singson na nagsabing wala pang nakapasa bilang state witness sa kasalukuyang investigasyon. Sinabi ni Hosaka kahit hindi na makapagtulungan ang mag-asawang Diskaya ay hindi naman ito makakaapekto sa patuloy nilang pagsisiyasat. Nagkasundo si Pangulong Bongbong Marcos at ang liderato ng Senado at Kamara na i-live stream ang Bicameral Conference Committee para sa 2026 National Budget. Ayon sa Pangulo, ito ay para matiyak ang transparency at mapanood ng taong bayan kung paano binubusisi ng mga mambabatas ang national budget at kung mayroong question tulad ng insertions o ano pa mang idinagdag. Maging ang small committee na dating ginagawa sa mga nakalipas na proseso ng pambansang budget ay pinaalis na rin ng Pangulo. Dagdag ng Pangulo, ito ang magiging bagong standard ng budget process para pampawi ang agam-agam ng taong bayan sa isang prosesong dati nang hindi bukas sa publiko. Panahonaan niya para iwasto na kauligalian para hindi na muling pagdudahan. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes so that people will know. And to further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. So that's what I told them already. Si Pangulong Bongbong Marcos. Nanindigan ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya sangkot sa korupsyon gamit ang flood control projects, bagay na sa mismo ang whistleblower. Ito po ang reaksyon ng Pangulo sa pagkaladkad sa kanya sa flood control mess na tinawag niyang politically motivated. Sinabi ng Pangulo na bukas siya sa anumang investigasyon dahil wala naman siyang itinatago at pilit lamang siyang isinasangkot sa katiwalian dahil gusto siyang patalsikin sa Malacanang. Matatandaan na sa nakalipas na sona ng Pangulo noong July ay ibinunyag nito ang malawakang korupsyon sa mga flood control projects ng DPWH at inutos nito ang pagsasagawa ng investigasyon. Iminungkahi ng mga eksperto ang pagtulog ng walang saplot. Sino ba yung eksperto? Walang damit. Ano pangalan ng eksperto na yan? Mamaya, sige. Surprise ni Agustina Nolasco. Kasunod ito nang lumabas na resulta ng isang pag-aaral na nakabubuti daw po sa metabolism, sleep quality at kalusugan ng balat ang pagtulog ng nakahubad. Base sa pag-aaral. Ano yan, sa lalaki babae yan? Sa lalaki at babae. Nakahubad? Oo. Base sa pag-aaral ang epekto sa temperatura ng katawan ng pagtulog ng walang saplot. Dapat nakakumot. Pwedeng may kumot. Pero walang saplot. Dapat wala saplot. Hubot-hubad. Ang pagtulog daw po ng walang saplot ay tinatawag na thermogenesis, na partikular na may magandang epekto sa kalusugan, lalo na sa metabolism. Bukod pa rito, nakababawas din umano sa banta ng yeast infection sa ari ng mga babae, kaya iwas UTI. May ganun pala? Yeast infection. Mother, ano yung yeast infection? Yeast. Eto, tinan mo yung picture. Puro sila mga nakakumot. Nakakumot naman. Paano natin malalaman nakahubad yan? Ay, dapat, Mother, ano ba naman itong ginawa nyo? Pinagawa nyo nga ng graphics, pero nakahubad yan, nakakumot naman. Paano natin malalamang nakahubad yan?
Hindi. Nakabubuti rin daw sa fertility ng mga kalalakihan Ganun? ang pagtulog ng walang saplot. Sino yung eksperto na yan? Si Agustina Nolasco. Agustina Nolasco. Siya ang sumulat. Siya. Na may imprimatur ni Mother Malu Cabrera. Cabral. Abangan daw ang kompletong detalye yan sa Tita M's magazine. Ayan. Mapapakinggan sa araw ng anong araw na nga ulit yan? Sabado, papuntang Lunes. Sabado papuntang Lunes. Anong oras, Mother? Saturday. Early morning. Yan. 2 a.m. to 4 a.m. 2 to 4. 2 to 4 a.m. Ang palatuntunang pinamagatang Tita M's magazine. Susunod, Tito Boy! sino tong beauty queen actress na naging dakilang alalay ngayon ng kanyang celebrity boyfriend? Aba. Napakabait naman itong actress na to. Beauty queen pa naman. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Dr. Jessica D. Chitiam Diapsihon, 7:24 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo Rich! Pangunahing balita. Alas 7:29 na ng umaga. Muli pong naglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang DOJ sa ilang individual sa gitna ng investigasyon sa umanay irregularidad sa flood control projects. Inaprobahan po ni Justice OIC Secretary Frederick Vida ang bagong hirit ng Independent Commission for Infrastructure para isama sa listahan ang karagdagang 16 na personalidad. Kabilang dito sina dating Representative Mitch Cahayon at Arturo Atayde na ama ni Quezon City Representative Arjo Atayde. Kinumpirma rin ng Bureau of Immigration na natanggap na nila ang kopya ng bagong ILBO. Paliwanag ng ahensya, hindi otomatikong haharangin ang mga nasa listahan, ngunit maigpit na babantayan ang kanilang paggalaw. Muling iginiit ni Vice President Sara Duterte na nais ni Pangulong Bongbong Marcos na manatili sa pwesto kahit papagkatapos ng kanyang termino sa 2028. Ayon kay VP Sara, may ebidensya siya tungkol dito matapos ang usapan nila ni Marcos, ni BBM at ng kapatid nitong si Senator Amy noong 2023 bago bumiyahe ang Pangulo patungong Amerika. Sabi ni VP Sara, noong 2023, kinausap din niya si BBM tungkol sa impeachment issue at kung bakit hinahayaan niyang itulak ng Kamara ang impeachment kahit wala naman siyang ginagawa. Umabot niya ang kanilang usapan hanggang sa charter change at nagkaroon pa niya ng pagtatalo ang magkapatid. Dagdag ni VP Sara, ginagawa ni BBM ang estilo ng kanyang yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines sa mga kumakalat na fake news sa social media hinggil sa umanay planong kudita laban sa pamahalaan. Sa opisyal na pahayag ng AFP, sinabi nito na walang katotohanan at walang basihan na impormasyon na may grupo ng mga sundalo na magwi-withdraw ng suporta sa gobyerno. Ayon sa AFP, nananatiling buo, profesional at tapat sa konstitusyon at sa chain of command ang buong organisasyon. Saka yung mga, sabi nga nung mga kakilala natin, kombatsero, yung mga nagwi-withdraw ng support at nagkukudita, hindi pinagkukwentuhan sa labas yun. Oo, totoo yun. Oo. Biglaan yun. Kapag ang isang kudita ay sa social media, sa balita na nanggagaling, sigurado wala yun. Wala yun. Samantala, nananatiling pinaka-popular na social media platform sa Pilipinas ang Facebook at YouTube. Batay ito sa Digital 2026 report ng Media, Social and Consumer Intelligence Company na Wealthwater at ang creative agency na We Are Social. Batay sa report nito, 83.3% ng populasyon ng Pilipinas ay gumagamit ng internet.
kung saan ay 85% sa mga ito ay gumagamit ng YouTube. Dahilan upang manguna ang mga Pilipino sa paggamit ng naturang site sa buong mundo. Ay, grabe. Tingnan mo nga naman yan. Ano. At least meron tayong pinapangunahan. Sana, kuha na lang yan. Pag-unlad na lang ng kabuhayan yan. Pinaka-popular naman na social media na pinupuntahan ng mga online users na Pinoy ay ang Facebook, 94.9%. Sa nasabing report, sinasabing gumugugol ang mga Pilipino ng 13 oras at 2 minuto bawat linggo sa pagbabrowse sa YouTube at Facebook. Pangalawa ang Kenya na may 14 na oras at 18 segundo kada linggo. Hindi hihingi ng tulong si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos para sa interim release ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapiit ngayon sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Pinanindigan ng ang Pangulo na huwag kausapin si PBBM dahil naniniwala siya na ang nangyari sa kanyang ama ay government kidnapping sa isang Pilipino sa loob ng ating bansa. Higit pa nito, anuman ang legal problem ng dating Pangulo ay problema na yon ng kanilang pamilya at hindi siya hihingi ng tulong kay Marcos. Ang sinasabing kidnapping ni Inday Sara ay ang ginawang pag-turnover ng Marcos administration sa dating Pangulo sa custody ng ICC na hindi anya dapat ginawa ni PBBM. Nais ni Ombudsman Crispin Remulla na paluwagin ang mga patakaran sa pagpapalabas ng SALN o Statement of Assets and Liabilities and Net Worth upang masaklaw ang lahat ng sangay ng pamahalaan. Paliwanag nito, tanging mga opisyal lang ng ehekutibo ang direktang nagsusumite ng SALN sa Ombudsman, habang ang mga miyembro ng Legislative at Judicial Branch at ng iba pang Constitutional Office ay hindi saklaw sa pagsusumite ng SALN sa Ombudsman. Ayon kay Remulla, handa siyang makipagdialogo sa iba't ibang sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasunduan at repasuhin ang kasalukuyang mga patakaran upang maisama ang Kongreso at iba pang constitutional bodies sa pagsusumite sa kanila. Alas 7:35 na ng umaga. Meron daw pong hiniling ang NBI sa Interpol laban kay dating PCSO General Manager Royina Garma. Alamin natin ang balita mula kay RH15 Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Jerry Katunying, formal nang humiling ang National Bureau of Investigation sa International Criminal Police Organization na mag-issue ng red notice laban kay dating PCSO General Manager at dating Police Colonel Royina Garma, ang itinuturong mastermind sa Barayuga Steel Case. Sabi sa DZRH ni NBI Director Jaime Santiago, nagpadala na sila ng liham sa Interpol. Ilang buwan din anya yung karaniwang itinatagal bago makapaglabas ng red notice ang Interpol. Hanggang ngayon kasi anya, hindi pa rin sumasagot si Garma sa iniwan niyang contact number sa NBI bago siya magpunta sa Malaysia para umano makipagkita sa mga opisyal ng International Criminal Court. Pero mula sa Kenneth Birich, sinabi ni Director Santiago na nagre-ring naman na ngayon yung contact number ni Garma na una na raw nangako na uuwi kung mayroon na siyang arresto warrant. Sa huling impormasyon ng Bureau, nasa Malaysia pa rin si Garma kasama ang ipinakilala niyang pinsan. Matatanda ang inisyuhan na ng arrest warrant at pinagkakansela na ng Branch 279 ng Mandaluyong Regional Trial Court ang pasaporte ni Garma at 4 na iba pang idinadawit sa krimen. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Iginiit ni dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Egon Cayosa na maraming paraan para mapanagot ang mga sangkot sa flood control scandal. Ayon kay Attorney Cayosa, maaaring ipakulong ang mga sangkot lalo na si dating Congressman Zaldico kung may political will o nanaisin ng gobyerno. Higit ni Cayosa, sapat na ang mga lumutang na ebidensya para mapauwi at kasuhan ang nagbitiw na kongresista. Ibinida pa ni Cayosa, mahihirapan ding magtago sa ibang bansa si Ko dahil naka-freeze ang lahat ng accounts nito.
di ba, sinasabi ng gobyerno, pina-freeze na lahat ng account niya. Mahirap magtago abroad kung wala ka ng pera. Credit card, lahat yan. Ipa-cancel ang kanyang passport. Ang dali hong o pwede hong gawan ng paraan ng gobyerno para mahuli talaga siya kung gusto ng gobyerno. Ang tinig ni dating IBP President Egon Cayosa. Inimok ng Department of Migrant Workers ang mga OFW sa Hong Kong na agad na mag-i-report ang anumang impormasyon kaugnay sa 2 missing Pinays. Ayon sa DWM o Department of Migrant Workers, ginagawa nilang lahat para makakuha ng mga detalye na makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga Pilipina na kinilalang sina Aimee Pabuya, 24 anyos at Aleli Tibay, 33 anyos. Ito pala sila, itong dalawa. Ito na pala yun. Gate po ng DMW ang anumang impormasyon makatutulong sa paghahanap ng mga naturang OFW ay maaaring ilapit sa Konsulado ng Pilipinas o sa Migrant Workers Office sa Hong Kong. Batay sa initial report, huling nakita sina Pabuaya at Tibay noong Oktubre 4 sa Tsuen Wan District sa Hong Kong bago na paulat na nawawala. Nag-hiking daw ito, kung batsero. Itong dalawa. Yun ang huling impormasyon. 7:39 na umaga. Susunod Tito Boy! Ay, Kuya Boy Fabian, andito na. Dahil sa pag-ibig, actress mistula daw alalay sa kanyang celebrity boyfriend. Klase, in love si ate. Yan at iba pa sa pagbabalik na 7:39. This time check is brought to you. Ay. Uy, happy birthday pala kay Ninong Jun Magtoto. Ay, Ninong Jun Magtoto. Happy birthday po sa inyo. Kumusta ba dyan sa Canada? Hindi ba kayo nilalamig dyan? Saan ba sa Canada, si Kajun? Alam ko dyan sa bandang Ontario siya. Ontario, Canada. Kumusta po ba kayo dyan? Sana'y ayos na kayo at makapag-celebrate ng may kasiyahan kasama ang inyong mga chiwari-wari-wap na nandito dito sa Quezon City. Magandang umaga rin po at happy birthday kay MTRCB Chair Lala Soto na ngayon ay nagdiriwang ng 40th anniversary ang MTRCB. Aba, MTRCB. Ayan, wala ba kayo mga ipatitigil na mga programa dyan? Ay, baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Happy birthday kay Theo. Third birthday ni Theo. Happy birthday. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH, pangunahing balita. Mabilisan lang, kumbatsero. Abalahin natin si former PNP chief at ngayon po ay special advisor ng ICI, si General Rodolfo Azurin. General, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Katunying at Ka Jerry, magandang umaga po sa inyo lahat at ganun din po sa inyo mga tagapakinig. Long time no see, General. Kumusta na po kayo? Mabuti naman po, Katunying. At eto, bumalik na ulit tayo sa gobyerno. Oo nga, parang maikli lang yung bakasyon nyo. Nahila uli kayo. Opo. Nasa limelight uli kayo ngayon. Ang una pong tatanong namin, General Azurin, wala na upang balikan itong sina Curly Diskaya at yung kanyang misis? Base po sa affidavit na isinabit po nila sa amin kahapon, ayun nga po, at sinabi nga po nila na hindi na po sila magko-cooperate dito po sa ongoing na investigation dahil sa palagay po nila ay nadidiin po sila sa mga kaso na kanilang hinaharap, kaya ayaw na po nilang magsalita. Oo. Ang ano pong ibig sabihin nun, General, kung sila po ay hindi na magko-cooperate, hindi po ba sila mapipilit ng
ng ICI na humarap through the power of subpoena? Hindi po, kasi lahat po ng itatanong nila is ang sasagot lamang po nila is yun pong to Right, remain silent. Ganun na po. Invoking the right against self-incrimination. Opo, so sayang lang po. Wala lang, wala mangyayari. But the ICI will continue po to investigate. Marami naman po kami mga paraan para makakuha po ng mga ebidensya po sa lahat po ng mga inaakusahan at mga aakusahan pa po sa mga susunod po na mga pag-imbestiga po ng ICI. Paano ho yung mga dokumento, kung may mga dokumento man silang naisubmit sa ICI at mga nakaraan nilang mga statement, mga public pronouncements na ginawa sa Senate o sa iba pang mga nag-imbestiga? Yan po ay parte na po yan ng ng dokumento dahil sila po ay nanumpa. So ang atin pong intindi doon ay sinasabi po nila doon ay pawang mga katotohanan po. So ang presumption po ng ICI, everything that they testified to under oath ay katotohanan? Opo, dahil nanumpa po sila sa Senado, kahit po nung nandito sa ICI, nabanggit naman po ang lahat ng kanilang karapatan. So, ang atin pong paniwala ron ay lahat po ng mga sinabi nila ay pawang katotohanan at hindi po sila under duress nung time na yun. Sinabi po nila yung mga yun. Pero hindi ho kaya kanyon, kumbagay nasira na yung kanilang credibility kahit pa under oath yun, na pinagsasabi lang po nila yun to for self-preservation? Yan po, Katunying, ay ang magdidetermine na po dyan siguro ayun pong yung korte po kung saan po isasampa po ng ICI kung ano man po ang lahat ng mga kaso na haharapin po nila sa mga susunod po na mga araw. Dito ho sa pag-back out nila, General, hindi ho ba kasabay na nag-retract sila o binawi nila yung mga naunang pronouncements nila? Hindi naman po. Dahil ang sinabi lang po nila ay meron po silang ginamit na dahilan kung bakit sila po ay hindi na magko-cooperate. Dahil all along, ang akala po nila ay kinukonsidera po sila na magiging state witness na hindi po sila makakasuhan. Pero wala naman hong ganong agreement na sinabi po ang ating gobyerno, even nung una ho silang humarap dito sa ICI. The ICI was not informed that they were applying for a witness protection program. So nagulat po ang chairman ng aming ICI, even yung dalawang commissioners na yun pala ang kanilang interpretasyon na kaya sila magko-cooperate dahil kino-consider po sila na state witness. Na state witness, opo. Meron ho bang ibang ikino-consider talaga ang ICI na maging state witness sa ngayon? Dito po kasi sa pagiging state witness kasi ang tinitingnan po ng ICI ay yun hong hindi po dapat yung selective, yung mga sasabihin. Okay. You are willing to tell it all para sa ganun ay maayos po natin ang lahat po ng mga naging problema na nakikita po natin. Hindi lamang po yung masampahan po natin ng kaso yung mga nababanggit po na mga pangalan, but rather part po ng trabaho po ng ICI is i-review po yung mga pangyayari para hindi na humaulit sa mga susunod na mga panahon po. Marami-rami na rin pong naipatawag ang ICI. Meron na bang individual o sa mga napatawag na yan na nakitaan ninyong nagte-tell all na pwedeng maging state witness talaga? Bali, pinag-aralan pa po ng ICI kasi hindi pa po tapos lahat yung mga tinawag po dahil may mga bagay kung minsan po na mga itatanong pa ulit sila. So, pinababalik po yung mga yung mga inimbitahan po para mag-testify dito. Pero po. Just for the record po, for emphasis lang po, General Sorino, no? Sa mga commissioners po, including yourself, ang direction po ba ay talagang
O meron na ba kayong agreement na talagang hindi papasa as state witness itong mag-asawa na to? Hindi pa ho kasi mahaba pa hong proseso eh. Kaya nga po nabigla po yung mga commissioners po natin na para bang inaakusahan kaagad nung mag-asawang Diskaya na parang meron na kaagad desisyon yung mga commissioners po natin. Samantalang sabi ko nga, paulit-ulit po sila na iniimbitahan lahat po ng kasi kung may mga question pa, iimbitahan po ulit sila ulit. Mm-hmm. Kaya lang po, kahapon nga po hindi na ho nangyari yon dahil pagpunta po nila, sinabit kaagad yung kanilang sorry statement. So, in-honor naman po ng ating mga commissioners kung ano po yung naging pasya nila. Opo. So, ngayon po na yan ang naging kanilang pasya, aalisin o will the ICI recommend na alisin po sila sa protective custody ng DOJ? I think yan po yung yan po ngayon yung direction na nagagawin po ng ICI to coordinate with DOJ even po sa Senado dahil nga po nag-retract na po sila sa kanilang pagko-cooperate. So marapat tabang po na pag-aralan nito ng ICI ano po yung nararapat na i-recommenda po na aksyon para po sa mag-asawang Diskaya. Opo, kung hindi po sila kino-consider na state witness at sila po ay mawawala na sa protective custody ng mga otoridad, so pwede na po silang kasuhan. Sapat na po ba ang mga ebidensya para sila'y sampahan ng kaso sa iba-ibang mga alingas nga sa related to flood control projects? Base po sa mga nagdaan po ng mga pagdinig, nakikita po natin na sapat-sapat na po yun. Kasi yun pong pag-imbestiga naman po sa mga kaso nila, continuing yun dahil base po sa record na nakita po namin na isinabit ng DPWH, meron hong mahigit 1,000 po sila na kontrata sa DPWH. So, ibig sabihin po, yun, mga 1,000 more or less na nakaso po ang mga maipapile yun doon. Kasi nga po, iba-iba pong mga iba-iba pong mga incident po yun. Na yun ay sapat para makulong na sila without bail. Opo, sapat na po yun. Ito, General, totoo po ba na may plano rin ng ICI na mag-live stream ng ilang particular na hearing, depende kung papayag yung isang particular resource person na padadaluhin? Yun po ay ikinukonsidera po ng ICI dahil sa ngayon nga po, kaya nga hindi pa ako nakakapag-desisyon ng maigi yung mga commissioners po natin dahil binabalidate pa po o sinisigurado na hindi mga Trojan horse ito mga ipapadala ng mga gustong magbigay ng mga testimonya po. So pwedeng dumating ang time na merong ilang particular na mga resource persons na ipinatawag na ila-live ng ICI ang hearing. Maari po Ka Jerry. At saka dapat po siguro just for suggestion lang po General, yung pong harap diyan na ila-live stream, dapat ang kanilang testiguhan ay personal knowledge, kasi mahirap yung hindi naman narinig lang nila kung kanino, tapos yun nga ang iniingatan ng commission, magsabi ng kung ano-ano na hindi naman nila personal knowledge. Pero if they have executed an affidavit na ang reference ay puro personal knowledge, baka dapat yun po ang inyong i-live stream, General. Opo, i-consider po namin yun. At kung dagdagan ko pa po katunying yan, hindi lamang ho yung statement na personal knowledge, but dala-dala na rin po niya yung mga evidentiary document. Tama. Yun po yung maganda na may pakita nila na sila po talaga ay nagko-cooperate, tumutulong po sa ating gobyerno para hindi na maulit itong pangyayari po. Sino na po ang inalok ninyong resource person na i-live stream? Wala pa naman po kami wala pa. Wala pa naman po nagbo-voluntaryo at saka yun nga po
unti-unti yung pinag-aaralan po ng ating mga commissioners. Yun pong yung proseso ng pag-live stream. I'm sure seryoso niyo po ang kino-consider yan dahil mentras saka kailangan papayag din yung executive yung session resource yan. person. Yung tao, I'm sure kino-consider po ng ICI yung damdamin ng bayan damdamin ng bayan na para bagang meron kayong itinatago kaya ayaw yung i-live stream kahit naman maliwanag na yung explanation nyo. General, maraming salamat po sa pagkakataon sa uulitin. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po Katunying at Jerry. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Si former PNP Chief General Rodolfo Azurin. Siya po ay Special Advisor at Investigator ng ICI. Hindi po ICC ha. Nagugulat ulit si General Baton de la Rosa. Pagka narinig yung ICC. ICI. Sandali po lamang. At Ka-Jerry 2x2. Napakabilis ng oras. Ay, inuulit lang natin ha. Bakit ba ganyan? Tayo ay manggugulo sa mga opisyal ng gobyerno. Pinasok-pasok niya ang gobyerno. Ngayon ay parang nahihiya kayong ilabas yung salin niyo. Hindi, ilabas niyo yan. Ombudsman Boying Remulla, well, congratulations. Dahil nabakbak po nyo yung policy ng secrecy ng SALN. Ang amin lang pakiusap ni Kumbachero, Ombudsman, pwede ba mauna na kayo? Kayo mismo ang maglabas ng SALN ninyo, Ombudsman Boying Remulla. Para sabihin nyo, I am leading by example. Ayan, lahat ng mga yan. lahat ng mga taga-ombudsman, deputy ombudsman, investigador ng ombudsman, maglalabas din ng SALN. Ayan, willing to make public our SALN. Ayan, tama-tama yan. Abangan nyo yan mamaya. Mukhang guest ni Lakay si Ombudsman Boying Remulla. Ay, happy birthday Police Staff Sergeant Junar Uy Sagun, ang security aide ni Assistant Secretary General Eli Cruz. Magandang umaga, good morning kay Governor Monmon Guico na lagi palang nakatutok sa atin dyan sa Pangasinan. Ano nga yung bati mo dyan sa Pangasinan? Masantos siya kabasan at sa kayo namin. Agbangon kila! Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na!